Okay. So, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng flowchart with loop. So, ano ba yung loop? So, sabi dyan, loop is a sequence of steps to be executed in specified number of times. Ibig sabihin, ito yung paulit-ulit na ginagawa. May bilangalan kung pang ilang beses na siyang inulit. So, ito ginagawa kung pare-paras lang naman yung ginagawa niya. Para hindi kasi nung humaba yung flowchart mo or yung program mo, gagawa na lang ng looping siya para ang gawin lang niya, ibilangin kung ilang beses na siyang na-repeat or ilang beses na yung repetition ng execution ng program. So una, ang kailangan natin ay yung counter, yung tagabilang kung ilang beses ng inulit or ilang beses nang nagkaroon ng repetition dun sa part na yun ng iyong program. Yun yung kailangan natin. Kasi syempre, since kailangan nating bilangin, may variable tayo or may tinatawag natin na counter. So sabi diyan, counter is a setup in a program loop to keep track of the numbers of times the program segment is repeated. So, siya yung taga-bilang kung ilang beses nang naulit yung segment ng iyong program. So, ano ba yung mga kailangan nating symbol sa flowchart? So, nandiyan na syempre yung hindi mawawala yung ating decision symbol. At may matadagdag tayo na preparation symbol or yung hexagon. So, sabi diyan, represent an instruction or group of instructions that will alter or modify a program's course of execution. It is commonly used to specify operations such as control, index register, initialization, switch setting, and in indicating loops. So yan. So kaya kailangan natin ng preparation symbol or hexagon. So, halimbawa, ang ating problem. So, halimbawa yung problem natin, simplihan lang natin. Make a flowchart that will print 1 to 20. So, di ba sa Microsoft Word, itatype mo yan na isa-isa. So, 1, 2, 3, 4 kung hindi ka gagamit ng listed items or nung automatic na nagli-list ng number. So, ang sample niyan, parang isipin nyo lang para mas madaling maintindihan yung loop. Yung paulit-ulit or yung mga daily routines ninyo, yung mga paulit-ulit yung ginagawa. Tulad halimbawa, yung pagkain natin ng 3 times a day. Sometimes, lumalabis pa. So, yun. So, o kaya yun namang ano pa bang paulit-ulit yung ginagawa? Halimbawa, yung paggamit nyo ng cellphone, inorasan ninyo. So, halimbawa, sinet ninyo sa schedule nyo na 2 hours lang akong gagamit ng cellphone ngayong araw na ito. So, yun yung nagkakaroon ng repetition. So, every hour, halimbawa, check nyo sa orasan, may 1 hour na ako, 1 oras na lang. So, yun, may counter siya. Or may repetition. Basta meron kayong inuulit na ini-execute or ipinaprocess, ang tawag dun ay loop. So, dun nga sa program or sa flowchart natin, ay meron din siyang looping para nga, sabi ko nga kanina, para maiwasan na yung recoding or yung paulit-ulit na process, ilalagay na lang natin sa loop para automatic na siyang gawin hanggat hindi niya nare-reach yung number of repetitions. Ayan. So, ito yung sample. Ang gagawin lang niya, ipiprint niya yung number or yung numbers 1 to 20. So, una, start and then initialization ng counter. So, ang gagamitin nating variable halimbawa ay C. So, ang initial value niya is 1. Ibig sabihin, sa 1 siya mag-i-start ng counting.
Kapag yung C natin ay less than or equal to 20, ibig sabihin hindi pa siya nakaka-20, ipiprint niya yung value ng C, which is yung initial value na 1. And then, kapag katapos niyang i-print, magpa-plus 1 siya or mag-i-increment or mag-i-increase ng 1 para sa susunod na step ulit, itatanongin na naman niya kung less than pa rin or equal sa 20. Kapag ganun pa rin, pagka yes pa rin, ipiprint pa rin niya yung C and then pabalik-balik siya hanggat hindi siya nag-greater than sa 20 ay paulit-ulit siyang mag-i-increase ng 1 and magpiprint siya ng value ng C. Kapag naman no, saka pa lang mag-e-end yung ating looping. So, ang flowchart niyan ay ito. So, start. Ang initialization natin ay C is equal to 1. Ito yung ating preparation symbol using hexagon. And then, ito na yung condition natin. Is C less than or equal to 20? Since ang purpose natin ay maka 20 loops tayo or maka 20 repetitions. So, yan. Pagdating dito, since yung ating C ay equal to 1, pupunta siya dito, ipiprint niya yung value ng C. So, after na-print yung value ni C, mag-i-increase ng isa, or C is equal to C plus 1. So, since ang ating C ay 1, so 1 plus 1 magiging 2. And then, ito na yung looping natin. Babalik uli siya dito. Tatanungin na naman niya, dahil nag-increase niya siya ng isa, nagbago na yung value ni C, kaya babalik siya dito. So, babalik siya dito, tatanungin niya, is C less than or equal to 20? So, since ang C natin ngayon ay 2 na, kaya dito pa rin siya pupunta sa yes. Mapiprint na naman yung value ni C na 2. And then yung C ay mag-i-increase na naman ng 1. C is equal to C plus 1. So since magigto siya, magkakaroon ng plus 1, maging 3, then loop ulit. Is C or is 3 less than or equal to 20? So since yes, magpiprint na naman siya ng value niya. Yung 3 mapiprint na naman sa screen. And then, magpa-plus na naman ng 1. So, 3 plus 1 equals 4. Maglulup ulit siya, babalik ulit siya doon. Is C less than or equal to 20? So, since yes na naman, dahil 4 is less than 20, mapiprint na naman yung value ni 4. And then, ng value ni C na 4. Kaya, mag-i-increase na naman. So, paulit-ulit siya hanggat ma-reach niya yung value na 21. So, pagdating halimbawa, na-print na yung 20. 20 plus 1 equals 21. Maglulup ulit siya dun. Is 21 less than or equal to 20? So, hindi na. Saka pa lang mag-e-end. Doon, paulit-ulit niyang ginagawa yung process. So, yun yung tawag natin doon ay looping. So, parang ganyan yung nangyayari kapag nagpapacheck ka kay teacher na hindi pa rin satisfy si teacher. So, paulit, hindi pa. Pagandahin mo pa or dagdagan mo pa ng ganito. So, yun, nagkakaroon siya ng looping or ng loop. Paulit-ulit ka nagpapacheck ng iyong activity or ng iyong assignment. Halimbawa, pag sabi ni teacher na, hindi pa, ayusin mo pa, kulang pa nito. O, di yun. So, nagkakaroon ng looping. So, gawan pa natin ng isa pang example. So, halimbawa, draw a flowchart to get 10 numbers from the user, then compute and print the sum. So, ngayon, magko-compute na ng sum. At kailangan niya ng 10 numbers. So, yung 10 numbers ay kailangan i-input ni user. So, yun yung gagawa natin ng flowchart. So, ano bang kailangan natin gawin diyan? Lagyan natin ng process. So, kailangan natin ng terminal. Yan yung ating oval. Yan. So, text tayo. Start. So, after ng start, hexagon. Initialization natin. Hexagon. Nasaan ka na? Hexagon. Ito.
Anong kailangan nating ilagay dyan? Yung counter. So, counter is equal to 1. Then, ano pa? Counter is equal to 1. Then, yung sum. Dahil kailangan natin ng sum. O compute daw natin yung sum. Sum is equal to 0. Yan. So, after nya na magkaroon ng initialization, kailangan natin ng makapag-input ng 10 numbers. Yan. So, input, output symbol, parallelogram. Okay. Right-click natin. Input. Halimbawa, num. Kailangan pa ba natin ng mamaya pang input. So, kailangan muna natin ng so, after nitong initialization ay decision. Tatanong natin kung nakasampu na ba tayo ng input. Okay. So, is natin no spacing tayo. Is C is greater than or less than or equal to 10 dahil 10 ang kailangan natin. Kapag less than pa siya or equal sa 10, pwede pa siyang mag-input ng number. So, pagka less than pa siya 10, input num. So, kapag nakapag-input na siya ng num, anong kailangan natin gawin? I-compute natin yung sum. So, processing symbol. Rectangle. So, anong kailangan natin kay rectangle? No spacing tayo. So, kay rectangle, ang ilalagay natin, una, kukompute natin yung sum. So, sum equals sum plus num. Kasi yung value ni sum at saka yung in-input ni user, pagsasama-samahin natin. And, after nun, mag-i-increase yung counter. Parang katulad dito. So, every loop siya, mag-i-increase siya ng 1. So, C equals C plus 1. So, after niya mag-increase, maglo-loop na ulit siya. Yan, babalik siya doon sa decision. So, mayroon tayong on-page connector. Right-click at text. Halimbawa, si X. Si B naman, si B. Spin balik. Pagka saan pupunta si balik, pupunta siya dito. Sa before, up sa taas ng decision. Pagka naman siya ay nagno na, so huwag kalimutan yung yes at saka no, ano. Maglagay na tayo, yes. So again, tanggalin yung shape fill at saka shape outline. Lagay natin dito si yes. At ilagay naman natin dito si no. So, ibig sabihin, kapag nagno na, na-compute na niya yung, nakapag-input na siya ng 10 numbers at the same time, nakapag-compute niya ng sum.
So, after niyang makompute, dapat ipapiprint natin yung kanyang computed sum. So, paprint natin dito. Print sum. So, ito ang no. And then, kung nakaprint na siya ng sum, ay dito na matatapos yung ating flowchart. Mag-e-end na siya. Yun. So, i-connect na lang natin para ma-check natin kung tama. Center lang natin. Okay. Then, dito pupunta yung ating loop. Balik siya doon. Tatanungin niya kung nakasampu na siya. Pagka nakasampu na siya, dito na siya pupunta sa no, to print the computed sum, and then mag-e-end na siya. Ayan. So, i-try natin na i-test. So, gagamit tayo ng notepad para doon natin isulat kung ano yung value. So, para matest natin yung flowchart natin, kailangan nating isulat yung variables natin para ma-monitor natin yung value ng ating mga variables. So, meron tayong 2 variables, yung C at saka sum, and tatlo pala, num. Ayan. So, may 3 variables tayo. Sum, si C, si sum, at saka si num. So, yung initial value ni C ay 1, si sum ay 0, si num ay wala pa kasi i-input pa natin or i-input pa na user. Is ayan. So, sabi dyan, is C less than or equal to 10? So, yung C natin ay 1, is 1 less than or equal to 10? So, since yes, dito siya papasok, mag-i-input siya ng num. So, halimbawa, ang in-input ni user ay 7. 7 ang in-input ni user. Lalagay dun, sum is equal to sum plus num. So, yung daw value ni num ay maa-add kay sum. So, plus 7 ito. Si sum ngayon ay magkakaroon ng value na 7. And then, C is equal to C plus 1. So, plus 1 si C. Magkakaroon si C ngayon ng value na 2. And then, pupunta siya kay B. So, ang B ay ito. Papunta siya doon.
magtatanong na naman siya ng is C less than or equal to 10? Or is 2, ang C natin ay 2 na, is 2 less than or equal to 10? So since ang 2 ay less than pa sa 10, doon na naman siya papasok sa yes. Mag-i-input na naman siya ng number. So ano yung halimbawang number? Halimbawa ay 10. 10 ang in-input ni user. So ang value ni num ngayon ay 10. Pagpasok doon sa padalawang processing symbol, sum equals sum plus num. So plus 10 ngayon si sum. Magkakaroon ng value si sum na 17. Then si C is equal to C plus 1. Magpa-plus 1 na naman si C. Magkakaroon siya ng value na 3. Then babalik ulit. Maglulup na naman siya dito. Tatanungin na naman niya, is C less than or equal to 10? So, ang C natin ay 3. Since ang 3 ay less than sa 10, mag-i-input na naman tayo ng number. So, halimbawa, ang input na user ay 2. So, pagka-input nito, dito na naman siya sa sum. Sum is equal to sum plus num. Kaya ang ating sum ay magkakaroon ng 19. And then C is equal to C plus 1. So magpa-plus 1 ang ating C. Magkakaroon tayo ng value na sum and C na value ni C na 4. And then maglo-loop na naman siya. Pupunta naman siya kay B. Is 4 less than or equal to 10? So since less than pa rin yung 4 sa 10, mag-i-input na naman siya ng number. Halimbawa, ang number niya ay 8. So ang num niya ay 8. So, pupunta na naman doon. Sum is equal to sum plus num. So, plus 8 ito. Kaya ang magkakaroon ng value si sum na 27. So, 27 si sum. And then si C ay C plus 1. Mag-i-increase siya ng isa. Magkakaroon ng value na 5 si C. And then, babalik na naman siya doon. Is C less than or equal to 10? So, since less than pa rin yung 5 sa 10, mag-i-input na naman ng bagong number. Halimbawa, 5. And then, so num ay si 5. Sum is equal to sum plus num. So, plus 5 ito. Kaya magkakaroon ng value si sum na 32. Then, C is equal to C plus 1. So, magpa-plus 1 siya. Babalik na naman siya dun kay B. Is 6. So, ang ating value ni C ay 6. Is 6 less than or equal to 10? Yes. Input num. Mag-i-input na naman siya ng num. Halimbawa, 3 naman ang in-input niya. So, ganun na naman. Sum is equal to sum plus num. So, magpa-plus 3 na siya na naman. And then, ang kanyang computed sum ay 35. Then, C is equal to C plus 1. Mag-i-increase na naman ng value si C. Ang value niya ngayon ay 7. And then, go to B na naman. Pabalik na naman siya. Is 7. Yung value ni C, 7. Is 7 less than or equal to 10? Since yes, mag-ihingi na naman siya ng another number. Halimbawa, 20 ang in-input ni user. Pagdating dito sa sum is equal to sum plus num. So, plus 20. 20. Kaya ang value ngayon ni sum ay 55. Then C is equal to C plus 1. So plus 1 si C. Magkakaroon siya ng value na 8. Then babalik na naman siya doon. Is C less than or equal to 10? So since yung 8 ay less than sa 10, mag-i-input na naman siya ng bagong number. Halimbawa, ang kanyang input ay 7. So 7 ang value ni num. Then, sum is equal to sum plus num. So, plus 7 si sum. Kaya, magkakaroon siya ng 62. Then, babalik na naman doon dito. C is equal to C plus 1. Magpa-plus 1 si C. Kaya, magkakaroon ng value na 9 si C. And then, babalik na naman siya kay B. Is 9 less than or equal to 10? So, since yes, mag-i-input na naman tayo ng number. Halimbawa, ang in-input niya ay 8. So, 8,
ang input niya, kaya sum is equal to sum plus num, so plus 8. Kaya magkakaroon ng value si sum na 70. Then C is equal to C plus 1. So plus 1 si C, magiging 10. Then, babalik na naman siya doon. Is 10, or yung value ni C ay 10, is 10 less than or equal to 10. So, since equal pa sa 10, kaya mag-yes pa rin siya kasi less than or equal. So, doon siya tatama sa equal. Kaya mag-i-input na naman siya ng another number. Halimbawa, ang input niya ay 9. So, dadating doon, sum is equal to sum plus num. So, plus num. Kaya ang value ni sum ay 79. Then C is equal to C plus 1. Magiging 11 na si C. Babalik na naman siya doon is 11. So ang value ngayon ni C ay 11. Is 11 less than or equal to 10? So since no na siya, yung 11 ay hindi na less than, hindi na rin equal sa 10. Kaya pupunta siya doon sa no, ipiprint niya yung computed value ni sum na 79. So ngayon, nakapag-input siya ng 10 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 numbers yung in-input niya and na-compute niya yung sum ng lahat ng 10 numbers na yon. So yun yung purpose ng ating flowchart with loop. Okay? So yun yung sample natin.